Sure. Go. Ay, total na naman ako eh. Opening spiel pa naman for today. Ayan na, ready na. Sige. Okay, ingat, Bash. Sabay tayo pa ng Toxwell, di ba? Overtrade mo na lang ha. Bash, overtrade mo na lang. Okay, ito na. Excuse me. 5, 4, 3. Ayun, good evening mga tropa pips. Ito na naman po tayo. Live po ang Mineski TV dito sa aming studio. And we're gonna bring you a coverage nitong lahat ng matches ng Mineski para sa Dota 2 Asia Championships 2015. At ako nga pala si Degi from Mineski TV, DENKI po yan. Kasama ko dito si paring Nico, nakaupo lang. Ayan. Kumusta Nico? Nagmumotor ako dito. Sa Malabon. Sino si Lon? Si Lon nagmumotor. Oh, shoutouts nga pala kay Lon na nagbomotor sa Malabon. Ayan. And anyway, the match would be between Gigabyte Mineski, of course, at itong New Blood team ng China, itong Immortal Magneto Gaming, na talagang may logo ng Magneto. Pinangatawanan mga kaibigan. Ito, nag-umomotor nga si Boss Lo, hindi pa niya ako mapapalitan. And mamaya, ay bukas bukas guys, kasama natin si paring Lon na magkakas. Kaya wag kayong mag-alala. Kasi makikita nyo pa naman ang inyong pinakamamahal na caster. And in fact, sana nga mag-cast si Lon at saka si Trike dito para talaga namang explosive. But anyway, current standing for Mineski. So far, maganda ang kanilang laro ngayon. They have incurred 2-0 against... Kalimutan ko kagad yung kalaban nila kanina. CSW. So Kensei Whips can't really do anything para sa Mineski. And now, what this matchup might lead to is a possible 4-0 kung sakasakaling manalo sa Immortal Magneto Gaming. Pero I don't think it would be an easy task for Mineski kasi itong IMG, una sa lahat, isa sa mga pinakamalalakas sa Chinese team ngayon na New Bloods. And balita ko nga, bumubog to ng IG. Pero siguro wag muna tayo mag-delve in dyan. Let's go to the drafts right now. Ember and Brewmaster getting removed by Mineski. Samantalang Backrider Lycan would be banned by IMG. Nangangamoy, ano ba to? Nangangamoy, tawag dito? Naga Siren. Nangangamoy lechon. Pero ito, Tidehunter, first pick for Immortal Magneto Gaming. Kinda different. At ang sagot ng Gigabyte Mineski, Skyrath Naga Siren. Yes, of course. Aba, ibinigay na po. Ibinigay na sa Mineski ang kanilang magic hero, samantalang Magneto Gaming will be opting for a Medusa right now. Okay, kinda not too shabby para sa sa IMG. Meron silang panapat sa Ilusiones. Magkaiba sila ng konsepto dito. Medusa would be opting to fight right click. Si Nagasaya naman medyo split push oriented meta. Very excited ako makita ito, and I would like to thank Boss Lon for gracing us dito sa laban na ito, at sana pati may basbas kami dito. Sige lang, Boss Lon, magmotor ka lang, wag ka nga lang mababangga sana. So ingat ka, isihan mo lang yung pag-drive mo. Ayan. Boss Denki, please answer. Online tournament po ba MPGL Class A? Nico, online ba? Class A? Hindi pa alam, ayun. So watch out na lang kayo guys kung online siya or hindi. I think meron naman sigurong option for online kasi maraming dyan na hindi pwede makipaglaro. Halimbawa yung mga nasa karatig na lugar, 'di ba? Hindi naman yung nasa sentro or nasa may Kalakhang, Maynila. So I guess pwede naman siguro for some certain exceptions. Pero mamaya na yan, Troll Warlord getting banned for Mineski. Actually, magaling tong ginawa ng Mineski dito. Ayan, ito. Maliit pa. Yan. Kasi maraming hindi nakakaalam. Thank you nga pala. Magandang combo kasi yung Dusa Troll Warlord eh. Yung mahiwagang Rat Gaming. Na maraming hindi nakakaisip. Oh, sarap ah. Bukas ng split shot tapos biglang gamit ng ulti nitong Troll Warlord. Aba, parang naglabas ka ng machine gun dito. Dire team pick. And like what I've said, Lon will be casting alongside me or either mag-solo siya bukas ng alas 12. Slog. Kaya sobrang send ito. Anyway, uy! Dire team pick. Aba. Kaya guys, mungumunguya lang ako. Radiant
Radiant team pick. Dire Ayan, team sorry guys, back. uminom lang ako ng konti. Lamig na, pero masarap. Ayan, pero tingnan mo naman ang ginagawa dito ng Immortal Magneto. Medyo basa-basa gaming. Third Hunter, Medusa, Slark, and Lion. Ito yung kanan, tawakan na lang. Para sa IMG, ang lakas ng burst nila dito. And area AoE stuns, coverage for our Chinese team. Samantalang Gigabyte Mineski, kinuha nila ang kanilang axe. Aba, medyo gusto ko tong ginagawa ng Gigabyte Mineski. They know their, they know their powers eh. Alam nila kung ano yung kalakasan nila, yung kanilang strengths. And now they're playing upon this para sa laban nila ngayon for IMG. I think they should not pull any punches, lalo pa Chinese team ang kalaban nila dito. Not to mention, may kaakibat na lag itong laro since they will be playing on Perfect World servers. Gigabyte Mineski, banning Ancient Apparition, very good. They need to have lots of sustain. Axe and Naga Siren, kailangan nito maging sobrang kunat at si Ancient Apparition malakas pambusit niyan. Juggernaut removed by Immortal Magneto Gaming kasi yung sinasabi ko sa inyo, nangangamoy sustain gaming ito for Gigabyte Mineski. If they can get Juggernaut on their ranks, aba, parang free reign ito, pwedeng magmarcha si Axe nang walang katakot-takot. Ano ginagawa ni Lon sa Malabon? Taga doon po si paring Lon. So easy lang kayo. 5 seconds Ayan, remaining. sabi ni paring Kenneth Opa, hula ko sa Yamaguchi yung Axe. Yeah, I guess it's a possibility. Pero kanina kasi nakita natin si Bimbo ang gumamit ng Axe. Nagabing mo. Oo, pero malamang Naga Bimbo ito. So last pick for Gigabyte Mineski, this would be the spreading aggressive carry or safe lane carry. And I humbly suggest kunin nila either si Weaver para lang malakas yung kanilang aggressive lane or some other carry hero na kaya makipagbula sa Medusa. So, ako din, nag-iisip din ako. Pwedeng anti-mage actually. Pero I think pag nag-anti-mage pa sila, medyo magkakaago-agoan pa sa farm. Ayan, mga ilang daw ping ang Mineski sa Perfect World, around 200 to 200, 150, ganun. Tanong ni parang Templar Nagini, bakit inopen ang Slark? Ang ginawa din, ayun na, Jakiro na lang kinuha nila. So, core Jakiro ito para sa Mineski. Good move, siguro, pang bola sa Medusa. Yung ba't daw inopen yung Slark? Kasi mas maganda yung coverage na, na magagawa nitong Troll at saka Templar Assassin sa kanila. Their game plan would involve sustaining eh. TA would be the armor shredder for IMG kung makukuha nila yan. Tapos Troll Warrior of course would be a good complement to Medusa. So might as well remove those heroes. Tas at the risk of of IMG actually obtaining Slark. Pero meron naman silang pang-check dito. Axe would be a good countermeasure against Slark at the very least. Tas wala masyadong magagawa si Slark pag sa Illusiones ni Naga Siren. So weighing the odds, I guess it's a good good na rin, parang good assessment coming in from Gigabyte Mineski. And Jakiro here would be the icing to the cake of Gigabyte Mineski. I'm very interested kung ano mangyayari dito. May dalaw bang pansit si Boss Lon? Ewan ko. Taga Malabon talaga si... Ay, hindi! Kanina pala, nung nasa office to ako, kumain ako ng pansit Malabon. So, kanina siya may dalang pansit Malabon. Diba hirap yun? 200 ping. Wala eh. Palitan server, di ba Kuya Den? So, sa C server mamaya. I don't think it would happen since that's part of the rules. Uy! Okay, I was not expecting this. I was thinking Immortal Magneto Gaming would go very, greedy. But they decided to go for a Crystal Maiden Lion combo, which is very, very reminiscent of 2009 Dota. Sobrang old school nito mga kaibigan nila si how would IMG would actually fare. Against a more advanced, a more recent, and a lot more aggressive combo. Vengeful Skyrat, we can expect ganks from the get-go. Paano kaya ang i-cover nito? IMG actually is very strong right now. Do sa Slark. Tapos Tide Hunter Initiation would be very, very, very strong against them. Naga Siren would be the biggest factor in this game. Ang gaano kaya kaagang makukuha ni Jay? 10 seconds. Yung kanyang mahiwagang Radiance. Yan, tawag yan. Beyond the schedule uli kayo. Ban spoiler po. Guys, paunawa ko nga lang po ulit na hindi na po tayo beyond the schedule since lahat na po, kahit nasa lobby ka, kahit nasa watch tab ka, lahat na po ay pantay-pantay ng delay. Lahat po tayo nasa 6 minutes delay. So, yung mga nasa BTS, yung mga nanonood sa Twitch, they all are they are on par with our current time. So, wala ngayong beyond the schedule, guys.
Ayan, magkakasabay tayo. Kaya wala nang spoiler so far. Anyway, kamusta naman ang ginagawa ito ng IMG? Let me introduce them one by one. We have James as Crystal Maiden. Ang ganda ng item niya dito. Si pare, okay. Okay, ikaw si Lion as Lion. Ito naman si... ikaw si Tide Hunter. Tide Hunter as Tide Hunter. Ito namang isa si Slark as Slark. Last but not the least, we have Isim Vivi. Okay, Vivi ka na lang as Medusa. Sa kabilang side ng mapa as usual. Aba, iba naman ngayon. Mag-isa lang. Itong si paring Polo as Jakiro. Bimbo as Nagasari. Naglalakad si Yamaguchi dito bilang Axe. And the supports composed of Owa as Vengeful Spirit. And RR as Skyrath Mage. Yan. Sir Denki, kung start ang pick ng Mineski, kayang-kaya ba to ng Mineski? Ewan ko. Pag kumuha kasi ng start at the expense of AOE area coverage, malakas ang single target mo. I don't think kailangan nila ng masyadong malakas sa single target dito since they have Axe already in their possession. Siya yung magiging pambulas burst dito. So Stark would be, I think, parang ewan ko, masyadong matagal pa kasi Stark bago maging bide. So dito si Axe medyo mas maaga magiging online at level 6. Or even with, kahit wala pang Bleak Dagger to So that's just me. Yeah, lamang down yung BTS ng stream 2 minutes. Okay. Lion K at saka Tide Powder. O sige, ipapangalan ko sa kanila. Salamat sa, sa mga nasa chat ng mga suggestions dito. So, kamusta naman si Lion K? Walang gagawin dito. So, Lion King, ano gagawin mo? Wala. This matchup though is kind of funny because VV is in the advantage right now. Lalapat nakahila siya ng maganda-gandang crit coverage dito. Bimbo. Meron lang siyang isang circlet dito. Pinapangatawan ng taging kanyang prinsesa. Naglalakad. Maandar dito mga kaibigan. 2 minutes delay kami sa BTS. Aba, seryoso yan? Kasi yari sila. Ang alam ko, napagalitan nga nung nakaraan ng BTS si paring Kotoy dahil kasi medyo maaga yung nila. Wala yung nila. Tawag dyan, kumpara sa mga nag-watch, mas less yung kanilang delay, and it actually promotes stream sniping. Yun yung nabalitaan ko, kaya lahat na naging 6 minutes. Pero I guess wala namang sigurong masama na late kami ng 2 minuto. So sanay na kami dyan sa Beyond the Schedule. Kamusta? Medusa, okay, solid farming. Very passive lanes coming in from both teams. Itong si Bimbo. Si Polo, malakas ang harassment niya dito with Liquid Fire. Pero si CM, medyo na bad trip ng konti. Ang daming wards sa buong paligid. Nitong IMG at mga kakakain na yung mga katoto ko dito. Nakakaingit naman. Naglalakad. Si paring Lion King. Oy, nakita siya ni RR. Sabi niya, halika dito. Meron akong concussive shot. Where the hell is it? Hindi ginamit. Okay. Jay dito getting that Invis rune. Very detrimental for his success right now. Vivi, kamusta? Okay, medyo kulang lang sa item dito. Pero mukhang gagang ang Mineski. This is kinda exciting. Oops, hindi. Denki, magpinsan ba si Medusa at Naga Siren? Noong Dota 1, magkalahi sila. Pero ngayon, magkaiba na sila ng race. Pero anyway, Yamaguchi to actually pressing forward. Nasa ng stun from Owa. Hindi, nagbagong isip. Ito na lang daw si Slark. Saan ka pupunta, boy? Oy, nakatakas ito mga kaibigan ng Mineski. Despite hanging around dito sa bandang kaguluhan, hindi pa inaatake ng Toreg. Nice coverage dito from Mineski. Talagang pressure is on. Pero mauuna si Ara mamamatay. Nauna nga siya ito mga first blood. Galing kay Lion King. And although si paring Slark namatay, ayos lang yun mga kaibigan for Mineski, I guess, kasi mas malaking gold yung may incur nun support lang naman ang namatay for Mineski, whilst namatay ang offlaner nitong IMG Magneto, nitong Immortal Magneto Gaming. Kamusta naman si Tide Hunter dito? Talagang chill lang to si Tide Ultra. Nagpapabasa lang dito. Bakit daw kulay pula ang balat ni Axe? Kasi nagpapabilad sa araw ata to, o baka laging galit. Guys wag na mag-spoil late kami ng 2 minutes. Ang mag-beyond the schedule, ang mag-spoil ito, ibaban talaga ni Mubot. Seryoso kami. Di ba paring YB? Oo. Sige. Ge. Ano ba yung nangyayari, Kuya Denki? Ayun, na first blood si paring RR, medyo natuka siya ni Lion King. Si Owa nito, isa ni si Lion King. Kamusta naman siya? Ginawang palaka itong si Yamaguchi, pero who freaking cares? Gusto pang makahuli dito. Yun nga naman problema si Slark.
Baka mapukpok, hinahabol ng konti, nilagyan na lang ng battle hunger. Cool. Oh! Ni-right-click ni Yamaguchi. Yamaguchi is very good actually. With axe. Pero hindi naman lagi, araw-araw Pasko. For Mr. Yamaguchi himself. Kasi kahit marami siyang nai-incur na kills, hindi naman yun yung importante sa Dota. Hindi naman to kills of the Ancients. This is defense of the Ancients. And now, Slark actually rotating. Isa pang spoiler nun, ibaban ko yun. Oo, sige, ibaban mo na. Okay, pero secret ako. Magtitipi pero dyan pa ito. Oo, wala lang. Nanood lang siya mga kaibigan. And I guess, ang ganda ng rotation dito ni paring Slark. Bumaba siya, umakyat itong si paring Tide Ultra at binasa itong si RR. Wow, the massacre from IMG is actually continuing all over the place. Makakahuli pa sila, nilagyan ng yellow ni James. Magallanes, nasa na ito na ginamitan na po na mamahaling Frostbite. Babasain ba nasa ng kanyang gush? Oh my gosh, not used. Pero nahuli na si Owa. Nasa na pang ano dito, kulang nga lang ng mana dito si paring Crystal Maiden na habol pa. Sige, 3 seconds to be able to use Anchor Smash para tumigil na siya. May mana ba sila dito? Level 1 lang kasing Ancient, Arcane Aura. So sad. Ayan. So mukhang nagkatotoo na naman po tayo dito sa sinasabi ng lahat. The intro boys are real. Kasi kung sakasakali, Nagasari pala ni Bimbo. Oo, Nagasari nga ni Bimbo. Nagpabayaan sa kusina. And this is actually Nagasari ni Bimbo. Tapos axe ni Yamaguchi, ipinamigay lang ng IMG. And wow, grabe itong si paring Tide Ultra. Talagang gusto niya ng dugo eh. Now he's gonna die in the hands of Jakiro, I bet. Wala nga lang siyang ice. Pero makapatay si RR. Hindi, magiging na rin siya. So napatay pa. Grabe, all over the place ang clash mga kaibigan. Kulang ang isang caster para makover ang lahat ng bagay. Mukhang Malzai pa siya rin si Yamaguchi, pero walang mana si Yamaguchi dito. Now, slowly chipping away ang buhay ni Yamaguchi. At bago mamatay si Yamaguchi, makapatay muna yata niya si Slark. Pero yun na nga, mamamatay rin si Yamaguchi and James. Nasa ng stun. Hinihintay ang stun, pero hindi aabot. May stun na siya actually, pero may lupos. Nako! Low on life at hinahabot at inabutan! Inabutan mga kaibigan ng stun and James, ang galing ko. Kaya nga, bilang na bilang nito ni paring Lion King yung actual range ng Earth Spike, which is very good considering the fact na ito ang IMG, mataas ang potential nito according to analysts ng Chinese Dota scene. And we can see right now how dominant they can be despite Mineski pressuring itong top lane. Kaya yung marching rotation ng Mineski, nabulas yung IMG pero they didn't actually got scared. Lumakad lang si Slark para makakuha ng magandang first blood si Lion, but this time around I guess towers will be going down. Ha? Paano nagkakuha ng 200? Delay. James, mga kaibigan, nakita niya Yamaguchi dito. Iikutan ba niya? Inikutan na niya. Tumulong pa ang creeps. Nakisama dito, James! Ano? Ay, sorry. Would die in the hands of Yamaguchi. Meron na siya ditong ulti, so kaya niya makipag-calling blade if ever he needs to. Slark might be in danger. Wala pa siya ditong Shadow Dance. Pero ang tawag na ng backup, dumating si Lion. Boom! Panes, mga kaibigan. Na-finger itong si Yamaguchi at mukhang pupupo siya ng patagilid. Dahil sa lakas ng DPS na nagawa nito ni Lion. Sad case for Yamaguchi. He was actually pretty complacent in the sense na kaya naman nilang ikutan tong si Slark. Ang problema nga lang dumating si Lion King. Denki, isda ba si Slark? Oo. James dito, naglalakad. Okay, uy, buo na. Medyo mabilis ang farm dito ni paring ni paring Tide Ultra. Kahit kahit medyo nahirapan siya kanina sa may bottom lane, safe lane solo, but still dominant ang Mineski. Nung ayun ng early game, ang lakas ng pressure plays nila. Pero nakakuha pa rin siya ng kanyang arcane boots thanks to that 2 kills na nakuha niya noong nakaraan. Saan sila pumunta dito? Owa, trying to get his level 6. Yamaguchi, sabi niya, okay, it's time to go jungle. Ito namang si, tawag dito, Polo. Wala pa rin yung kanyang pinapangarap na Yules, pero mukhang nangangamoy gulo na po. Binasa na ba? Hindi pa nahuli. Trying to do something. Gumamit na ng Ravage. Pero mukhang masayang yun. Oo. Hindi gumamit na macro para mapasma. Itong si, Tide Ultra, nakapatay pa rin. Kapatay pa rin si Jackie na mga kaibigan. Habang ba si Tide Hunter dito? Habang ba si Tide Ultra? Nasa na siya? Wala. Yamaguchi pressing forward. Tama ba itong ginagawa ng Mineski? Masyado silang maamas si Polo. Mamatay na nga si Polo ito kasi sobrang talagang Pero ito, Yamaguchi, closely behind ito. Sigaw! Ito na. Paul, at mamamatay ito. Si
si Chinese characters. Kaya nga, si Tide Ultra, yun yung kasi lahat sila Chinese characters. So ito si Lion King, yung isa si Tide Ultra, si Slark. Nasaan ang call? 5 seconds to use his call. Pero there goes the sun. Uy, ginawang isda Uy, pero ako, okay lang makamatay yan. pa secret doon, pero ito rin. Grabe yung sim talaga nito ni Paring Polo is Servicios. Kanina pa yun. Pero wala talaga eh. Pero anyway, mga kaibigan, the score is 9-11. Okay, that was too soon. 9-11 ang score po in favor of IMG. Wow, Mineski mga kaibigan, medyo parang medyo, ewan ko lang, siguro we owe it to their heroes. Medyo aggressive talaga sila since kailangan nila ng bugbugin talaga eh. Ako talaga, start mga kaibigan, nahuli na dito. Tunan mahuli sila, Starkers. Si Niles, where's the pupuk palayok? Gamitin mo na Yamaguchi! Ano ba naman ito? O di sige, nakanay naman niya. With Battle Hunger. Okay lang. Okay lang ba yun? I think dapat gamitin ni Yamaguchi kayang Calling Blade hanggat pwede. Para asti. MS din yun eh. Yamaguchi trying to chase James. Naku po habang kumakain siya ng lechon dito pero hindi niya mahahabol, makakatakas. Paring James, Yamaguchi is just gonna farm this one. Sumisigaw sa may taas. Ano kaya nangyayari doon? Binabasa. Oy! Naku po! Wow! Doon, si Owa at Secret, naku po, he is in deep trouble. Secret, tingnan natin ang kaya niyang gawin. Napapalibuto siya ng tatlo. Naku May po! stat. Pero bago yata mamamatay si Secret doon, ay makapatay muna niya si Lion. And eto po. Grabe. Delikado yung double kill si Sharks. Kaya nga, ang tapang nito ni Tide Hunter, sumisigaw siya, sumuko ka na, napapaligiran ka na ng mga isda. Pero ewan ko kung bakit anong naisip ni Polo doon. Mas worth it ba yun? Makuha niya si Lion at the expense na mamamatay din siya. So mamimigay din siya. Sa bagay yan. Might as well, diba, dalhin niya sa libingan. Yamaguchi dito may blink dagger, so he's really not afraid of anything. Nasaan ang sigaw? Oy, that sandwich maneuver, pero mas mabilis si Stark maglakad. Samantalang Tide Hunter tuloy-tuloy ang pambababoy dito. Oh, actually getting killed. Ba't ka kasi mag-isa sa taas? And now Yamaguchi can press forward. Uy, timing ng Shadow Dance ito is just too good. RR dying in the hands of Slark. Ito, habulin na. Tignan mo, may Calling Blade pa siya. Kaya pa niya patay ito. 2 seconds. Mali! Ako po, mali ang pinuntahan ni Yamaguchi dito. Ako, piniping na siya. Nandun si Slark. At ayun, call! Walang mana! Walang mana para sa call. Wala rin Bagay. charge ang kanyang magic stick, so mabubuhay yata dito si Slark. Grabe, sad boys. is under attack. Sad boys! Sad boys. Para kay Yamaguchi now, James would chase him. Nasa nang mahiwagang Crystal Nova. You can actually outrange him. Ano nangyayari sa'yo? Abot! Abot! Gusto kong drawingan yung mapa ngayon pero hindi ko madrawingan. Abot yun ng Crystal Nova. Ayaw niyang gamitin. Siguro, it doesn't really make sense. Hindi ako yan Hindi ako yan Wala rin naman eh. Siya lang naman mag-isa eh. Sa bagay, hindi naman worth it na potokan niya ng Crystal Nova since Slark won't be able to kill him. Pero nag-trigger na yung nag-trigger na Shadow Dance, so that could be a kill opportunity. Salamat paring po. Anyway, you can never question their decision making. Pero anyway, swap! Isim Vivi might be bursted down pero sadyang makunat siya. Makakapag-TP out mga kaibigan. Song of Balance from Jay. Yun yung hinihintay niya. Ito. Yung TP, naglakad. Call mga kaibigan. This is a big kill for Mineski right now. They need to kill that Medusa. Oh, grabe. Oh, Ayun, Tide Hunter. Naku, huling-huli siya na nagpapan ng Ganda. Thank you, Yules, mga kaibigan. Ito, Calling Blade. At double kill para kay Yamaguchi doon sa lahat ng mga doubters ni Yamaguchi. Ayan, pinapakitaan kayo ngayon. And also, nakuha pa yung stack. So talaga nga naman, Yamaguchi's Field Day ang na-title ng larong ito ngayon. Ito, si... Alam mo, pan mo na yun. Oo, sige. Ops, suhuli ba? Mga kaibigan. Natutuwa ako sa nagsasabing bias. Kasi, ano magagawa natin? Nananalo Mineski. Ano gagawin ko? Sabihin ko, hindi, IMG pa rin. Ganun talaga, guys. Pag nanalo naman yung kabilang team, nag-hype din naman ako, wala kayong masasabi. Pero anyway, guys, kamusta naman ang laban dito for IMG? I think, kahit gaano ka snowball yung axe, hanggat nakakapag-free farm yung isa sa dalawang to, hindi sila tingnan mo, ang ganda ng decision making dito ni paring Slark. Okay, di ko alam yung pangalan mo. Gumawa siya ng Hand of Midas, respecting the fact that Mineski can possibly out-farm them right now. How's Medusa doing, by the way? Network daw, network. Network. Sige, pakita ko na. Tama. Salamat mga tol. Uy, ang laki ng perde ni Yamaguchi, 7.5k. 6.4 para kay Bimbo, and now Isim Vivi is actually following suit with 5.3.
Radiant's top tower is under Ang lakas ng attack. push din ng Mineski dito. So far, mga kaibigan, wala pang nakukuhang tore. Ang IMG, they are looking towards pushing this area. Nako, uy, ano yun? Wala? Oo, Nag-cancel? ewan ko nga eh. May Nagkatalok-takutan. Ay, hindi, meron Dito. na pala. Oh, iangat ko ng konti, yung StarCraft 2 cover, nasa yung mga trawabis natin, nakaabang dito. James, Hinihintay lang nila yung talon ni Yamaguchi dito, Oo. pero expected na yun ng IMG. actually, since may Blink Dagger na tong si Tide Ultra, Pwede siya yung magsimula. Kaya nga, yun lagi kong sinasabi yun, kapag may axe, respect initiation ang mangyayari. It's either papaunahin mo si Axe to bait, or uunahan mo si Axe para di niya magawa yung kanyang signature moves. And I think dapat ang gawin dito ng IMG is yung former. Paunahin nila si Axe, ipang-cover nila tong Ravage, magandang Stone Gaze, panalo sila. So far mga kaibigan, gusto ko yung ginagawa dito ng Mineski, sama-sama technique, let's play safe. Yung kaninang early game, medyo disastrous kasi bida-bida silang lahat. Pero ngayon, sabi nila, Foreman Smoke is the way to go. Naghanap siya ng pwedeng matarget dito with Medusa. Actually farming, he could be the target, pero hindi. Si Vengeful na lang daw. Ay, hindi si Vengeful. Si ano pala to, si Kisameda, nahuli pa. Naduluhan ng Ice Path and now he's down for the count. 15-15 ang score. Isim Eva, ay BB pala, nasa na kaibigan, nasa ice. Walang Ice Path dung Pero ito, scenario na yun. ang SS ni Medusa. Pero Oh! Ravage connecting to 3. Pero hindi naabutan si Yamaguchi, pero nonetheless, mamamatay yata siya dyan. Pero Kaya, may counter helix pa, tingnan natin. Pero ito, Wala mamamatay na doon si talagang RR. nasa. Oo. RR ba doon yung Owa? Si Owa namatay sa kamay si ni Owa. Medusa. Oo. And now, what a good move coming in from IMG. Yun sinasabi ko sa inyo eh. Hintayin lang nilang mauna si Yamaguchi. Pag nakita lang nakapag-call na, pasok Tide Hunter, sigaw sa Pugad Lawin, easy win yun. Para sa Immortal Magneto Gaming. And now they're just gonna get denied the tower. Kamusta sa farm ng Mineski? Pakita mo yung gold graph para Mali ako ng napin. Mali ka nun. Ito, pero medyo papunta yata. May incline yata sa way ng IMG yung Pero, in the lead pa rin sila kahit paano. XP, nako. Ito yung kailangang alagaan ng Mineski dito. They need to shut down Medusa's XP. Not necessarily yung farm. Yung farm kayang habulin dito pero tapos na. Tapos na ang boxing para kay Jay dito. Nabuo na niya ang kanyang Radianises. So magpapaliwanag na siya dito. And I guess, 16 minutes Radiance would be a good kicker for Mineski's dominant play. Oops, pero hindi pa tapos ang laro mga kaibigan. Tanahan natin mamaya Medusa. Oy, nahuli si James dito. Oy, pinapok at half HP. Level 2 Culling Blade. What a performance from Yamaguchi. 10-3 siya. Kung hindi siya namatay kanina, beyond godlike na siya dito. Pero again, hindi yan ang punto sa laro eh. Ito yung kailangan mong patayin, boy. Huwag yung bigyan ng free farm si Kuya Medusa. And actually, Isim VV is very happy right now na hindi siya masyadong pinapansin ng Gigabyte Mineski. Slark, how is he? Meron siyang Hand of Midas pero wala pa rin big item na binibili siya dito. I'm looking at the item boards pero wala talaga siyang binubuo. Polo is currently at 433. Ito 4 staff. Itong use na to on point kanina nagamit niya to para i-shutdown yung farm ni Tide Hunter and actually it was pretty big. Na-delay itong Blink Dagger ni Tide Hunter. It was actually I think it was supposedly a 12-minute dagger pero na-delay siya ng around 15 minutes. So, nagkaroon nga ng magandang bonus yung Mineski for that duration of the time, a good timing window. Pero problema, maganda namang sumagot itong IMG. And goes to show na talagang ito yung mga new bloods na talagang kailangan mong panoorin eh. Saan pupunta yung Mineski? Yung ginagawa nila dyan. Wala lang, nag-aabanger sila dito mga kaibigan. Pero tandaan natin na yung timing window for IMG is still not up. So I guess hindi pa ito panahon ng Immortal Magneto para mag-roam. Dapat yun ang i-anticipate ng Mineski eh. Most of the time, IMG would be in their lanes. While Mineski is actually waiting in the jungle. Ano ba? Medyo obvious mga kaibigan. Para silang sumisigaw eh, guys. Nasa jungle nyo kami. Wala kami sa linya. And of course, happy to oblige ang IMG. Tingnan mo, nagsama-sama technique silang yun. Mineski, medyo nasayang effort nila dito. Oras Gaming is not in their favor. Oops. Ano lang yun? Sentry lang yun. Sentry. Ano ginagawa nila dito? Sige, sa bagay, mga kaibigan, Mineski dito natututo ata sa kanilang mga previous games. Pero ito na, mukhang i-go yata. I-go ba nila yun? Naku, oh! Oy! Ito na ang Pulse!
Nako, pero bumalik yata si Yamaguchi dahil kita niya na marami. Oo. Nandun yung mga supports ng IMG. Malas din niya dun eh, kasi ang plano dapat ni Yamaguchi ng blink call, tapos hihilahin niya towards his teammates. Oo, yun nga. Ito, sila naman ang mag-i-smoke dito. May RR, oo. naku po. Samantala Kailangan mo lang umalis dyan. At, naku po, baka pag siya nabuti. Nabasa! Ito na! Oh my gosh! And here comes the X and the stun. That's it. Ay, song of balance! Song of balance! Galing sa Mineski dito, makakahuli pa ng magandang ice path. Hindi. Wala. Pero ito na nga. Here comes Jake running away. Running away. Song takbo. Song takbo. Samantalang Meta, Rambo, Rakbo, Taka. Pero okay lang naman mga kaibigan kasi nagpupush ito si Yamaguchi. Yamaguchi actually taking objectives into consideration. Alam mo, anong nangyayari? Very, very different from how we see Mineski play from the past few days. Kasi ngayon medyo calculative na sila. Ngayon hindi na medyo Rambo pa rin, pero binabawasan yung kanilang Rambo-ness. Oo. Nagpa-farm na sila ngayon. Masyado. Dati si Jay lang to eh. Susukan natin dyan, sir. Oo nga eh. Sabi na ka ba ng Edson? Sa IMG anong country? China po ito. Sila po yung Newbloods ng China. Oo, sa ilang Edson. Ay, sumilip. Lumalakan mga kaibigan. Ito pala yung pinag-iipunan ni Slark. Ito pala pinag-iipunan. Nilabas na mga kaibigan ang Shadow Beret. Dahuli siya dito ng isang mahimin si Aram. 2 hits, 3 hits, 4, 5. Happy birthday. Pas naman si Aram. Kaya nga, yun nga eh. I think Mineski nagiging masyadong complacent dahil feeling nila nasa lead sila. Look at the scores right now, 12-18. But the goal graph would say otherwise, hindi na pala. Kasi lamang na ng konti, umaakyat. Ito, nagiging slope na. Around 1.5k net worth for Mineski. XP-wise, what a disaster! At nangangamoy comeback ang IMG dito. I don't wanna... Sino? Grabe. I wanna this? And dati, I am very impartial sa rushing ng Scally sa Medusa. Pero ngayon, na-realize ko na hindi naman ang asset ni Medusa yung damage agad eh. Yung niya dito is yung makapag-split shot siya at saka itong mahiwagang Stone Gaze. Nung yung Stone Gaze, hindi pa siya yung 100% bonus physical damage. Parang kailangan niya ng DPS Medusa after Leak and Spear. Pero thanks to Ice Frog's great balancing mentality. Welcome. Ayun, sige, wala. Ginawang yun nga, yung Stone Gaze, sobrang, yun nga. At least, kumbaga, parang nabawasan yung kailangan nito ni Medusa para ito. Inabot na po ang Ed sa mga kaibigan. House? Grabe! Makakapatay si Stark. Kanina pa tong si Stark mga kaibigan. Why is Mineski actually giving up free kills? At pwede ko palang ibalik. Gusto niyo ibalik ko? Replay ko? Ayun na nga, Yules, Macro Fire, Ice Pack, pero magbaback. Oo, pero parang wala lang damage kay Medusa thanks to that wonderful Scadi of Iniintay ko yung illusion. Wala. Ito naman. Ito po, Jay versus Dark. At mukha na nga, ito na nga, the Song of Siren. Pero, cooldown ang walang TP. At hindi hintay nila ang backup. Ito na nga backup. Yun! Ice Pack. Tingnan natin. Ito na goal! Tosak na tosak ang pagpasok na Yamaguchi doon. Yamaguchi is on a killing spree. At kailangan nila noon actually. Si Slark yung pinaka nagiging threat sa kanila ngayon. So far, si Medusa, wala pa yung kanyang moment. Ano naman to? Na-deny sa mukha mga kaibigan. Yamaguchi try to do something here. Ito na nga, the BKB. BKB Blade Mail pa yan, boy. Oo, pero mai-slow doon si Yamaguchi. Mahahabol siya dito pagkatapos ng BKB. Isang stop! Yules! Dun sa layo na isang malaking threat kapag naabutan nila yun. Kaya nga, buti nilang mga kaibigan, the presence of mind of Paul is actually very good. Buti nilang at nag-4 staff siya dito. I was actually in disagreement paring YB. Nung nakita ko yung 4 staff sa kanya, I was thinking a Blink would be a better choice, lalo sa laban na to. Sabi ko nga sa inyo, kailangan lang unahan si Tide. Hindi, kasi the 4 stop yung item choice kasi yung mga kalaban nila nangahabol. Oo, yun nga rin. Kaya nga. So, kaya Yules 4 stop. So, salamat sa buti lang hindi na hindsight itong si paring Jakiro. Thinking of his teammates as well, imbes na yung parang sarili lang niya iniisip niya. Kamusta naman ito si paring Bimbo? Meron na siya ditong Yasha. So, probably a fast
Manta Style would be on their way. Ang problema nga lang, puro tayo nag-issue mo na pa. Ito na, pang bibisit. Oh my God! Ito na naman po tayo! Hindi, down to half HP yung si Hindi matay si James mga kaibigan. Gusto ko makita to kasi ito yung malakas talaga eh. Ay, hindi, nagbago isip. Pag-boost na rin kasi Shadow Blade niya. Pero almost, James was almost on the dying state. Buti na lang mga kaibigan na tunay ata ang kanyang Diyos. Napatay ka agad ng mga katoto niya. Ako po. Nako, Jay. Nako po, Bimbo, bakit ka nandyan? Merong SS si Tide. Merong masa-silence para hindi ma-initiate. Pero hinihintay na lang. Ito Ravage connecting para kay Tide Ultra. Nagsayaw na po si James Magallanes mga kaibigan. Let it go. Yamaguchi! Pero Yamaguchi, hinihintay na lang ang isang kampas. Uy, naku po, Yamaguchi! Slowerino! The call has been cast pero mamatay rin siya doon. Wow, what a disaster for Mines. And actually, good move coming in from IMG. Nag-abang. And what a timing window for Immortal Magneto. Walang mana, walang buhay si Naga Siren. Sino nakakuha ng gem? Si Tuwa-Tuwa Lumso. Si Lion King. That is very bad news para. Oo, at ito ang sinasabi ko sa Chinese timing window Dota sila Abang-abang lang. Kaya na ngayon mga kaibigan, pinapahingan ko yung sarili ko doon sa And now, this Roshan would be up for grabs. And of course, Mines will be taking it. Walang makagawa sa Owa dito kundi tumayo sa may kabilang gilid. Panoorin kung paano harabasin ng Immortal Magneto Gaming si Roshan. And still, tao dyan, I am giving props to IMG. Very cool, calm and collected sa sitwasyon na medyo grim na para sa kanila. Kanina, kung ako talaga, medyo ninervous din ako. Hindi pa online si Medusa. Slark stuck on his hand of Midas. Pero after ng Shadow Blade and then 3 good solo kills, BKB na siya ngayon and an ages to boot. Yamaguchi, kamusta? Still stuck with his Blacking Bar Blade make dagger comedy items. Ano ba mga items ni Medusa natin? Medusa, yan pa lang, Scadders, tapos wala. Ano pa lang siya ngayon, kampo ng Scadiliman, wala pa yung kanyang kinakailangan mga items. Ay, yung mga kaibigan. Item ni Viva. Ito, Radiance pa rin. Meron na siya. Going for Manta. May bilog na Ultimate Orb. Pero naku po, makikita naman dito si Jake. Pero, tandaan natin, merong Song of Silence. Pero RR, mukhang mamamatay na naman. Namatay na naman! Medyo late call coming in from Yamaguchi. I think it was a medyo misplay coming in from Mineski. RR was expecting his teammates to retaliate Pero, napakasimple lang ginagawa ng Slark Patay isa, tapos takas. Yun lang, pitas-pitas lang. Kaya galawang gamul nga lang itong si paring Slark. Binabati ko si Rayon. Oo nga. Basta mga ganung bagay. Pero anyway mga kaibigan, to si Jay, talagang farm lang ng farm. Wala siyang pakialam sa puso ng iba. Hinahanap naman siya nitong ni Tide Ultra. At napakaganda ginagawa kayo ng Alam nila na kaya nila sa pagpitas-pitas Nako, ito na mga kaibigan! Pero tandaan natin na merong silence si Damage should be even used! Just to kill Bimbo! Wow! Itong ni IMG, they know how to set their priorities straight kahit na minsan mag-hold back tayo parang guys gagamba natin to dalawa lang tayo pero hindi sabi ng IMG we have the firepower to actually proceed with that engagement and Bimbo walang nagawa kung hindi tanggalin yung kamay niya sa keyboard. Manta na ba? Nabuhay ba na? Kahit namatay siya. Okay, nabili niya kanyang Manta style. Good move coming in from Bimbo. Bago siya mamatay. Oo, 14k net worth advantage. Tapos si Vivi nasa 13 and 12k kung si pare nga Slark. At sana malaman ko yung totoong pangalan ni Slark kasi medyo awkward. Hindi Slark ka lang itawag. Kaya nga si Slark nga daw. Kasi si Tide Ultra. Ito si Lion King. And yung baka sinasabi sa chat, tao dyan, binigay ang lahat, mamatay lang si Jay. Actually, it's a good move. Aanhin mo naman yung cooldown ng Ravage mo at saka ng Finger of Death. Diba? At least napatay mo itong nag-free farm na hard carry ng Mineski. Technically, siya yung pinaka-hard carry dito. And Bimbo needs to get shut down. Medusa dito, habang nagkakaroon ng free reign, this is Ayasha. Or, this is Manta. Ayun na nga, binili niya ata. Hindi pa. Diba? Ganda. Nakita mo yung perfect timing dito mula kay Vivi. Mechanics. Mechanics. Chinese Dota. Iba talaga ang Chinese Dota dito mga kaibigan. James, hindi ikaw. Ito mga naglalaro. Okay lang. Wala pa siyang nabubuo kundi isang Ogre Club. Bakit ba Ogre Club ang pangalan nito? Palakol naman siya. Di ba ang club blunt na mga weapon? Dapat Ogre Axe. Ogre yan. Tapos club niya. Pero bakit Axe? Sa club niya nakuha. Sige. At hindi ko pang
Okay lang yan. Sabi nila ano to? Vanguard na lang talaga ang kulang. Kaya Naga panalo na yan. Vanguard kay Naga? Aba! Aba! Eh... Ano to? Old school? Pero anyway, I think a Heart of Taras could be the best case scenario for Naga Siren. Even a Butterfly. A Butterfly, binabawi ko na. Butterfly na lang ang buuin nito ni parang Bimbo. So far, hindi pa naman masyadong ma-significant yung farm nito ni Magdusa. Kahit meron na siyang Mantos type. Hintay lang siya ng konti dito. Ayan, naglalakad na si... Ay, biniping siya ng Minesi. So this might be... hindi. Wala. Nandiyan lang Initiation. Pero nandiyan lang sa likod lang yung mga supports. Kaya nga, naka-abangers gaming na. Nag-ice spot. Medyo, death threat. Warning shot dito. Si paring Pero Polo. makikita dito yung si Slark. Oy, si Pat! Oy! Actually, kung ako kay Stark, di niya ginawa yun. Madudurog siya ng mabilis nito ni parang Yamaguchi. And despite that Tidehunter being in close to the play, makapag-blink, Ravage siya, malayo si Bimbo. So, an easy TP, tapos pwedeng sila pa yung ma-team wave dito. Sige, dito na muna tayo. Marcy. O sige, ikaw na si Mars. Kumusta Mars? Related ba siya sa Mars TV? Yeah. But anyway, Naga-Siren dito. Kamusta naman ang items niya? I think he's gonna get a Butterfly. Mas maganda na yung Butterfly to kaysa wala. Heart, pwede rin. Pero yung sustain niya from Kunat, it would be offsetted by pure DPS from Medusa. And of course, Slark. So sa akin, kung may miss chance, mas malaki tulong nun. Not to mention, mas malaki pa yung damage. Si James dito, wala, nangangamote pa rin siya. BKB bang gustong boy ni si Crystal Maiden? Pwede naman siguro na BKB. Pero I guess a Blink Dagger would be a better choice para medyo mas mauuna siya. Lion though has a Blink, so that's what's good for him. Kamusta naman yung mga supports ng Mineski dito, YB? Oo nga, no, mali. Korean, easy ka lang. Oo nga. Ayan, parami na ng charges dito. Earn of Shadows, walang kalaman-laman. Vengeful Spirit, wala man lang Blink Dagger, but a 4-step would be following up. Ibig sabihin nito, guys, tingnan natin yung ekonomiya. Wow! 5K! Network advantage para sa IMG. All of a sudden. XP? 15K XP! Wow! Yun yung last thing na dapat nilang ibigay dito sa Immortal Magneto Gaming at mukhang parang namimigay sila ng pera dito at ng experience. Still no gangs coming in. Mineski needs to find a good timing window para mapuntahan nila to si Magdusa. Wow, 2.7K! Crit na to! Or tawag dito? Mask of Madness. Pero 4K naman para kay Naga-Siren, and I guess yun naman yung kagandahan dito. May tanong ako Kuya Deng. Sige. Ano yung naunang i-pick? Yung Naga o yung Medusa? Yung Naga. Kaya pa. Oo. First pick, Tidehunter ang IMG. Tapos sabi ng Mineski, "Aba, seryoso ba kayo?" Eh di pinili nila yung Naga. Sumagot sila ng Medusa. Oo, sumagot sila ng Medusa. Okay. Akala ko nung una, Team Lasal yung gustong gawin ng IMG, pero bilang pumili ng Slark at saka Lion, medyo malayo sa Team Lasal puro green. Kaya nga, oo. Biglang malayo sa aking iniisip, sayang naman. Baog Medusa kung walang mana, but I think Diffusal would be a tall order for Naga-Siren right now. Actually, pwede, pero ako to opinion. Bumili ata ng mamahaling... Lincoln? Okay, Lincoln. Pwede. Para pang kontra kay Stark at saka kay Lion. Para hindi siya ma-hex dito. But I think it would be a better choice in my opinion. Ano ba sasabihin ko dapat? Oo, yung pwede rin. Para pang coverage ng mana nito ni Naga-Siren. Yung sasabihin ko dapat, magandang counter dito kay Medusa. Necronomicon. Una, kasing mana burn. Tapos yung split shot niya, mapapatay niya yung Necro Warrior. Hindi pwede sana mag-diffuser talaga si Naga. Kung mag-diffuse si Naga, actually it's a good move din. Pero sabi ko nga sa inyo, iba yung kailangan ni Naga dito in my opinion. Kailangan niya ng kuna. EHP at the very least. Smoke, pamingin po Mineski. Sino bang gusto niyo mapatay dito? Dire's top tower is under attack. Wala sila makikita. Abang ng Roshan, malapit na ng konti. Pero ang kabilang side ng mapa ay punong-puno ng kulay green. IMG, nasa kabilang sulok ng kabiasnan samantalang, timing window for Mineski. Meron bang TP ang mga kuya natin? 3.
Walang TP yung dalawang support, pero hindi naman ata silang kailangan ito. May TP ng isa, sino kaya ito? Surprise! Si Slark! Blink! Call! Nasa ng Spanini! Pinalo to ng ano, grabe! Sacrificial Lamb! At walang buyback. Kaya nga, oy, Ravage would even be used for Yamaguchi! What? Bakit siya nag-Ravage sa isa? I think, yun sa lahat ng Ravage na ginawa nito ni parang Tide Ultra. Yun yung isa sa mga pinaka I would disagree with. Pero ang good news yan para sa Mineski. Kasi alam na nila na wala ng ulti. Kaya ano na yan. In-announce na nila yan. Oo, kumpara naman sa pagkamatay ni 20 Axe. seconds, so 2 minuto. Oo, kalahating minuto lang buhay na si Axe, samantalang around 2 minuto bago ulit magkaroon ng Ravage itong si Tide Hunter. So Siguro ine-expect yata ng Tide Hunter na nasa likod lang. Saktong nasa likod lang yung mga support. Oo, pwede. Kaya siya nag-Ravage. Ang ganda ng pwesto niya sa high ground eh. So dapat inassess na niya yung sitwasyon na medyo teka lang guys, parang tama bang mag-Ravage? But hindi napitaw na niya kaagad. So ang ganda sana ng follow-up eh. Ang tanong ko, ba't hindi pa umalis si Yamaguchi? May alam mo naman, baka Yamaguchi yan. Baka Yamaguchi, Rambo. Medyo matapang, ang laki daw ng kanyang mga skills dito. And I guess, nangamoy parang opportunity for Axe to actually, to actually bait some spells. Oo, at ngayon, malapit din kanya agad. Ay, hindi buo na! Kaghamok na ang akong batalyon. Dalhin mo na. Nasaan na yung agamulak? Hoy. Anas tayo pa. Ay, hindi. Kumakain pa ako. O nga, parang, hindi. Akala ko guys na gano'n ako, na DC ako. Pero, refresher orb coming in from Mr. Tide Hunter. Refresher, Blink Dagger, Pipe of Insight. I like this item build coming in from Tide, Medyo masasalo nila yung kate ng Radiance, pero hindi naman para sa kanila yung Radiance eh. Para yan sa creeps, for split pushing purposes. Pero nonetheless, yung coverage ng Jakiro medyo matatanggal nila. Veil of Discord though is already, matagal nang nakalagay sa kay pangalan mo, kay Polo. Questionable moves from IMG. Ayun, may ispatan dito si Medusa. Alam na ng Mineski to. Kaya nga, sabi ko nga, di ba, questionable move from IMG to actually go to Roshan right now. Especially wala sila nitong Magic Word. 18 seconds for them to be able to use it. Pero I guess timing window is a timing window for Mineski. They need to grab this opportunity once and for all. Pero takot ang Mineski, mga kaibigan. Inyo na daw. Si Roshan, wag lang ang aking mahal. Ewan kung bakit. Anong iniisip nila doon, YB? Refresher namin ito eh. Sa bagay, refresher kasi. Iniisip niya yung refresher. Pero ayun. Cooldown na yung Ravage. So may refresher pa. Pero nung kanina dapat siguro ginawa na ng Mineski if they would be able to bait refresher for Ravage kahit pa paano, di ba? Kasi mukhang sa bagay malayo pa pati si Bimbo. At yun, mag-i-smoke na nga sila. Mukhang siya papatay. May tanong ako, ano yung gamit ng mga supports na Mineski? Pero naku po, ito na sila yung hindi may kita si Jay dito. Nag-drawing muna ng bilog. Oy, huwi na ba? May kita. Ito na, the Hex. Nasa na yung stun. Ito na ang stun, pero here comes the support of Mineski. Ito na, the Song of Balance. Hinihintay lang nila na matapos yung song. At dyan napapasok yung dalawang Ravage. Tingnan natin, where is the Ravage? Hinihintay yung Ravage. Yamaguchi. Makakapatay siya ng isa. Jay, basa! Makukuha. Pero naku po, Jay, makukuha siya dito. Naku, madja-jive yata si Jay dito. At ang carry ng Mineski ay mapapatumba doon ng IMG. At gusto kong itanong kasi, nakita mo yung ginawa ni Polo? I disagree with that move from Jakiro. Ang pinokos niya sila yun. Siya yung inay-spot niya. Andun si Tide. Andun si Medusa. Nandun sa song range. Ang inay-spot niya, si Lion. And of course, ito din si Yamaguchi. Isa din. Sumunod din. Si Lion. Kaya nga, andun si Tide Kung pinatay nila kagad si Tide Hunter, easy peasy yun for Mineski. Despite this, despite Slark actually chasing Naga, at the very least, diba, napatay nila yung possible initiation ng IMG which possibly could force IMG to retreat. Ewan ko, ang labo! Nakakainis. Pero siguro, yun yung nagagawang pressure dito ng IMG. They want to lay their hands upon the Naga Siren of Mineski right now. So kahit siguro mangyari, kaya-kaya nilang pasukin dito. Ito macro fire para ma-extend yung push ng Mineski at yun lang, wala silang magagawa ngayon. Hindi, buhay na si Bimbo. Pero magtitipi si Bimbo sa baba. Yeah. Pero may konting pag-iikot.
Pag-ikot. Iikutan ni Bimbo pero gagamitin niya ang illusion para umikot. Kaya nga, He tama can't, parang hindi siya pwede sumugal ngayon. Tama, Lagi tama. siyang nade-jive pero ayun na nga, binunin niya yung diffusal. Okay, sige. Di, wag ka mag-butterfly. Ginusto mo yan. Pero Mamaya, mamaya siguro. Stay mo lang, Oo. stay mo lang. Pero Ah! the smoke Roshan. Kaya nila kunin to. Oh, timing window for Mineski. At walang sight doon. Oo, no vision from IMG. I think IMG is actually thinking na nagja-jungle ngayon. Ito nga Mineski pero mukhang mas mautak na top na OP. Actually, piling na yung Roshan pit pero wala na silang choice. Late reaction star! Eto na, hinintay si James. Ayan, si James. Ang weird kasi sinasabi ko yung pangalan ko. Kaya Pero, nga, pero- naku po, Oy! oh, nakabit! Wow! Wala na buhay. Uy, konting-konti na lang sayang. Ay, pero ulit si naku po, Yamaguchi. Yamaguchi. Oy! Oh! Very nice swap. Ravage! The Ravage. May refresher kaya. Meron. Hinihintay lang niya. Very smart move. Hindi niya sinayang yung pangalawang refresher. Kaya nga, actually, ang gusto ko yung pagkakaswap doon ni RR, talagang si RR, bayani talaga ng Condor dito. Pero, ay si RR ba yun? Hindi, si Owa pala yun. Dyer's Si RR. bottom tower Oo, si is Owa, under ang ganda ng attack. pagkaka-timing niya. And I think, si paring Tide, hindi pa nga siya dapat mag-ravage eh. Hinihintay niyang mag-high ground eh. Pero nung nakita niyo yung swap, wala na siyang choice eh. He needs to catch, Yamaguchi once and for all. Ang problema, nakatakas pa rin with that proper timing nung BK. Anyway, binabasag na ata ni Bimbo yung mid. Hindi pa niya nakaya. Pero the pressure is still on. Grabe, Naga Siren dito mga kaibigan. Yan talaga yung threat ni Naga. Not necessarily pagdating sa clash. Kasi in my opinion, hindi talaga kaya ng Minesi ngayon na makipag yung War of Attrition, yung 5v5 engagement. Mahuli ba si James dito? Lumalaban na naman si Slark! Dito, wala silang Naku! set dito. Atin na natin, Ice Path! Nasa na ang Ice Path, pero wala. Naku po, ang call! Wala nakuha. Kanina At ka pa! Yamaguchi, Madajay Path na naman. Slark, mga kaibigan, siya lang pala ang susi sa kapalaran nitong IMG. Akalain mo, yung pinaka-basic na bagay, which is wag kang maging mag-isa, doon tuloy tayo nahuhuli eh. Ito namang itong IMG, quit to punish yung mga overextensions ng Mineski. Of course, may pressure play itong ginagawa si Jay. Pero maganda pa rin yung ginagawa dito ni Jay. Pinipressure pa rin niya yung tower. Pero, mas mabigat ang pressure ng IMG. Kaya nga, apat to eh. Tingnan mo, naglalakad pa. Nag-TP na si VV, gusto niyang tumulong, gusto niyang pigilan. Itong ginagawa ni Bobims. Pero nag-TP out na rin si Jay eh. Gusto niya nang makaisa dito, may diffusal siya. And an Aegis as well. May buyback ba mga kuya natin? Wala. Isa lang, si paring Jacolino lang. Uy, grabe. Ano kayang gagawin nila dito? Ako, nag-iisip pa kung paano pwedeng gawin ng Mineski aside from split pushing. Isang magandang song, tas mahuli ng ng ice pot na mga dalawa. Yun na yun. Parang hindi pa rin kaya eh. Parang wala pa rin yung dips nila. Dips. So medyo kalungkutan to para sa Mineski mga kaibigan. But I guess katuwaan naman to para sa caster. Kasi tutuwa ako, mahuli ba nila si Bibi dito? Makita natin mga kaibigan. Walang link. Pero butterfly. Kompleto. Oh! Pinaliguan na ang kunat! Ang kunat ako, pero sayang wala din. Oy! Song of Balance! Tumalikod na kayo! Song of Balance din, Song of Balance. Ay, di pala Song of Balance. Ano pala? Stone Gaze. Stone of Balance. Alam mo ang sayang lang doon, paring Denki? Ayan na, Song of Ayan ang Song of Balance. Yan! Balance. Yan ang hinintay mo, si Jay. Siya ang uubos. And finally, the proper procedure is being done. Hay, pwede ba ganun tayo araw-araw? Pero mas kung sakali mas maaga sana nila mapapatay yun kung nakaabot lang doon si Jay kasi si Jay ang uubos eh. Pero Ang Slark, problema siya na ito naman eh. ang uubos sa Mineski ngayon. Naka-BKB ang Slark, Secret, Muhammad. Oh! Sakit ang finger death! Yamaguchi, very low on life. Oo. At Samantala may ginagawa din naman si Jay dito. Kaya naman yata sigaw! Wow! Yamaguchi being the bait that he is. Samantalang Bimbo killing Slark. Wow, this is a big thing for them. Ma-ice ba? Hindi tumama. What a sad case but still a 4 kill for Mineski. What a wonderful very play. good. Medyo clutch yung galawin doon, ay yung pagpatay doon ni ni Jay. At saka yung call nito ni Yamaguchi despite having low HP. Oo, yung aggro. Maganda yung reaction doon ng Mineski. Kaya nga. And it has been long debated. Bakit daw kumbaga parang wala daw kasing tank role sa Dota. Kasi nga, ang tank, ibig sabihin mo, you can get the aggro of your enemy.
So far, isa pala, dalawang hero ang merong direct na pang-agro. Itong ang si Axe at saka si Winter Wyvern. And now siguro yun na nga, the agro concept of Axe is coming into play at it proves to be very effective in ruining the tawag dyan, focus fire of the enemy team. In this case, dito sa IMG. Nag-buyback si Slark para lang cute. Para lang ma-ibsan yung presyo. Para lang masabing hindi pwedeng makapag-push ang Mineski dito. Pero still, ang ganda ng dito. Ay, level 2 Diffusal Blade. And still, the Aegis is still hanging on. Ang dami ng pera. Uy, ayun na nga. Inintay na natin. Pag nawala yung Aegis, ano kayang next item ni Nagaw? Feeling ko, Heart or Feeling ko rin. Pero yung BKB actually. Si Dusa naka-BKB. Ang sarap naman. Alam mo, dapat hindi aabot sa ganito eh. Kung kanina na imbis na ang pinokos ni Axe yung mga kung sino-sinong bata, dapat pressure play for Medusa kaso wala eh. Magaling din naman tong si Vivi. Kumuha ng napagandang farming space and now it's a big challenge for Mineski to actually topple him down. Kakita mo kanina, kailangan pa ng Song of Balance, ng lahat ng pwedeng iba to para lang mapahiga itong si Vivi. So paano pa mamaya pag 5v5 engagement, alam ka namang mag-alat ng napakadaming skill sa mundo. Itong Mineski, meron pang isa pang threat dito mga kaibigan na nagangalang Slark. Chiu. Ano nga pangalan niya? Marcy. Kuya niya si Mars. Si Mars TV. TV nila yun. Sa kanila talaga. Nice. TV ni Mars yun. Si kuya niya. Pero Kuya Denki, ang insight ko dyan, siguro mas maganda yung heart na lang. Kasi, pag nag-butterfly siya, anin niya yung Agi kung may kumukuha ng Agi. Oo nga. Aanin niya yung, tawag doon, yung evasion kung may Lion na may magic, di ba? Oo nga. At saka may Medusa. So, tingin ko, para mabuhay pa yung mga illusion. Flat HP. HP na lang. Puso. Yun ang kailangan nila dito mga kaibigan. Pero I guess hindi lang basta puso, kundi puso ni Tarask para dito kay Bobims. 5K, may binili siyang tig-1,000. Ay, naku, mukhang panalo ako. Pumusta ako mga kaibigan. Ilalabas na po ang paru-parong bukid. At ang sabi ko nga sa inyo, itong larong Dota na to ang tanging laro kung saan proud ka pang sabihin na meron kang paru-paro at saka puso. Ilabas na po ang butterfly. Paparating na. Butterfly? Okay lang. Sige. Siya naman ang magaling eh. Bimbo yan Hindi naman ako pro player eh. Kaya nga, ano lang tayo, insights. Insight lang. Bahala siya kung gusto niya. Divine Rapier for Naga? I don't think so. Malamang kay Medusa pa yun. And mukhang may tumitipi. Hindi. Sila pala yun. Ang hirap tong larong to actually eh. For both sides pareho silang malakas ang high ground. Pareho silang may pag-asang mag-press ng push. Pareho silang may chance sa initiation. Pareho silang malakas sa team fight. So, tama. It's just a matter of kung sino yung mas malamang sa ekonomiya eh. So, gusto natin tingnan yan. Uy! Medyo umahabol dito ang Mineski in terms of net worth at XP natin dyan, Jer. Gati nga ng XP. Medyo IMG. Wait! May pinapokus dito. Ang lakas! Ang lakas! Grabe! Ang illusionist ni Naga. Diffusal mga kaibigan. Wait. Let's assess the situation. Mag-7 slot ka na. Ayun na. Hinihintay ko yun. Nakalimutan ko naglaban yun, pero yung 7 slot ni Nagasai, lagi niya kasama yung courier. Feeling ko, AC. Kiras. Kung hindi AC. Bago siya mag-illusion, may kiras. Tapos bilang kuha ng link. Bilang kuha ulit. Pero sa larong ito, feeling ko ang kailangan niyang pag-ipunan is buyback. Oo nga, Lincoln nga pala na. Lincoln AC nga. Lincoln AC. Actually, pati nga Shivas Guard ang alam ko, meron din siya. Talaga. Pero anyway, pero naku, ito na. Slark. Ba't kayo nandiyan? RR! The support. May kita ko yun! At madadaya pati si RR. RR na naman po mga kaibigan ng suki nito ni Slark. Bayad na bayad. Sponsored by RR. Itong si Paring Slark. Hindi pa ito kumikita eh. Siya lang eh. Almost sa 16 na deaths. Ay hindi, ilan bang deaths ni Paring 12 deaths. Parang ako lang ang naglalaro ng Skyrat mga kaibigan. 12 na patay. Alam yan ng mga kaibigan ko. Yang Billy. Hindi, wala eh. Ako talaga feeder of the year eh. Ewan ko, sa lahat ng laro ko pag support, as usual, which means lagi akong kung hindi 10 deaths, 12 deaths. Favorite ko mamatay. Galawang Bimbo, pero wala yung galaw. The score is... Mabalit ka ba yun? Magkakakita sila dalawa. Song of Balance. At medyo young sa yun, G. Patalo na nga. Young sa G yun.
Pero okay lang yan, at least hindi siya namatay. Short cooldown lang. Pero kung sa bagay, mas maiksi pa naman yung cooldown ng Sok sa Ravage. Kaya nga, actually very optimal yung ginawa ni Bimbo dito eh. Nangangamoy engagement yung gagawin ni Stark eh. Pwede niyang tawagin tong sila sila Tide at saka si Lion, one blink away actually. Bago para makalapit na kagad yung yung dalawang initiators ng IMG. Pero mamaya nakita na si Ice Bat! Oy! Naku po! Tumama yung call! Yung call Nasaan dito si Bimbo ang kailangan dito para maubos ang mana. Pero okay lang. Ilusiones. Nandiyan na pala si Bimbo. Okay. Ang dami! Ang dami mga kaibigan! Manta at ang innate illusion Nakakuha ng Elo Rune! Tunay ang Diyos ni Bimbo, mga kaibigan! And to boot, partida wala pa yung, hindi pa niya tinakas yung illusion niya. Grabe! Sadyang Chwerchi! Sa mismong hero mo yung pick para makita mo. Oo nga, tama. Sa illusion ba yun? Grabing Swerte! swerte! Elo Rune! Plus Manta style! At medyo may naririnig Grabe kami mga kaibigan, wala yun! Magkakamuhin. Here comes the push. Is this the final push of this game? Nangangamoy bang kaguluhan ito? Ganda natin na merong mga kaibigan, kapit Pilipinas lang. Oy! Para to sa... Oy! Ravage! Ravage, mga kaibigan! Pero nakapit! Yamaguchi, low on life! Oh my god! Kailangan tumakbo yata dito. At nakayos dito si Chinese character Slark. Makapatay na dito si Owa. Secret! Polo! Hinahabol siya dito. At Ice Pass! Pero! Meron na! Abyssal Blade! Abyssal, nako. Sinulugan ng bato, mga kaibigan. Samantala mga kaibigan, yung mga ilusyon ni paring Bobby. Naga Siren, applying pressure. Mahihirapan pag lumapit dito si James, pero okay lang yun. Kaya nga. Pero lakas pa rin ang bawas ng regions ni ng mga illusion. Ito, Necrobook na dito si Naga Siren. Nilabas ng book 3. Ang tawag doon? Isang bagsakan na binili. Oo. Binili niya isang one best buy. Nasaan ito dito? Ano tawag doon? Yung isang bagsakan binili? Oh, yung isang bagsakan. Wholesale? Oh, yung parang wholesale niya binili. Pinakyaw. Pinakyaw niya mong Necrobook. At yun na nga mga kaibigan, ang inaabangan ng maraming tao. Ang 7 slot. Oo. Ang 7 slot Bimbo. At meron pang flying courier sa bulsa. May flying courier pa sarili Oo, sa bulsa. Bakit kailangan niya ng flying courier na isa pa? Dahil ito na nga, the 7 slot Bimbo. Kailangan niya ng courier na assistant. Samantala, ito namang IMG, of course, not letting up, kumukuha na sila ng Roshan dito. Gusto ko lang i-highlight, Shiva's Guard, for Tide Hunter, Abyssal Blade. Kaya nakita natin kung paano ginamit ng nito ni paring Marcy. Blink, kanina pa to itong force up bago lang to. James, BKB is already up. Guys, patando ni pero nakakalimot sila mga kaibigan. Necro being activated at walang mag-unleash. Pero Medusa nandun. Pero kahit na nakabasag ng barracks. Ang liit ng damage ito ni paring Medusa. Ano bang niya, Skadi at saka Manta at saka Butterfly. Pero doesn't really matter na dito si namatay si RR. Pero okay lang yun, wala tayong pakialam sa puso ni RR kasi nawasak ni Jay yung Rax sa may top lane. So ngayon medyo magre-relegate na sila ng at least 2 people or siguro 2 kasi may Naga Ilo para lang madepensan. Oy, courier! Hindi maabot. Hindi na maabot pero ayaw nga pala, gusto mong highlight, maganda yung pagkakapili ng Lion dito kasi si Lion, meron siyang 2 spell na pangtanggal kagad ng ilo. Insta tanggal ng ilo pag na-hex, insta tanggal ng ilo pag natamaan ng mana drain. So, kung sakasakali, ang problema nga lang, may Manta, si Naga. Pero yung darating na ilo sa harapan ni Lion, kayang-kanyang ibulas ng isang simple hex at saka mana drain. Like this, wala na kagad. At ito na nga, pushing towards the middle lane, ang IMG. At anong defense? Nasaan na yung mga support? Nasaan yung support? Nasa may malayong kabias ng mga siya ang nag-i-speed push. Easy ka lang, Jer. May TP naman siya. Sa bagay. Pero easy ka lang, may TP naman. Bimbo Ayun, nakaabang na. Ito na si Jay. Isang magandang song to kung sakasakali. At malapit na 15 seconds na lang cooldown ng illusion niya. Nice timing. Ito na, sinugo na paloob. Grabe! Ang tapat. Slark, makukuha na naman ang buhay dito ni RR. RR, paboritong pagkain ng mga Chinese yata ngayon. Ewan ko nga dito. Pero anyway mga kaibigan, sila na yung Raxes will be going down as well for Mineski for the mid lane. But the problem is, ito na po ata ang hinihintay natin split. Na-block itong mga Pepas.
Coming from behind! Ito si Bimbo! Naku po! Is this... Uy! Lion, Hexing Yamaguchi. Courier ng dire side. Pero anyway mga kaibigan, nagkasitakbuhan na sila dito. Let's see if they can actually kill. Radiant So, off balance! RR, hihintay ba na si RR? Call! Wonderful call! Actually, catching 3. Pero problema nga nito mga kaibigan, medyo maaga lang ata Yamaguchi. Uy, that nice! Oh, that swap mga kaibigan. Pero madya-jaipas pa rin yata. Oy, Pero tingnan natin! Oh my God! Bimbo! Magtitipi! Papunta sa base na kalaban! Bumili ng Deso! Bumili ng Deso! Magpabilis ng push! Pero Jay Recta! It's a base race! Oh my God! Sino ang mas mabilis? Lion! May depensa dito. Pero anong magagawa niya sa Naga Siren? Na napakakunat. 8 slot Naga Siren. Anong magagawa niya doon? Ito na. Oh, Jay! Hinihintay na lang. Tingnan natin. Oh my goodness! Na-cooldown! Na-cooldown! Oh, Very nice defense! But si Ice Bat and now this, Kalahati buhay na lang! Dineski! Dineski! Wow! Actually, alam na natin pero... Pero kahit na, alam mo, kunwari hindi namin alam. yung Ice Bat ni paring Polo Paring catching Polo. 2. Stopping IMG from actually hitting the throne. Take note ang KDA ni AJ, Oo. 336. Pero kahit na, he did the clutchest. The clutchest thing ever. Bumili ng Deso, bumili ng Necrobook na pakyawan. Oo. At binenta niya rin bandang huli para sa Desolator. Oo, 8 slot. Parang di siya kasali sa laro, 336. 336. Pero he did the most important thing na